Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol kung kukuha ka ba ng commercial space ngayong 2026 dahil nagpaplano ka magsimula magnegosyo. Eto, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Kukuha ka ba ng commercial space ngayong 2026 mga kanegosyo? Dahil nagpaplano ka magsimula at marami kang naipon last year, 2025. Yung mga ipon mong yan mga kanegosyo, much better na simulan mo online. Ikaw, kung nagtatahi ka, ibenta mo online. Kung ikaw yung nag-create, ikaw yung nag-compose ng kanta, ikaw yung gumawa ng recipe, simulan mo yan online mga kanegosyo. Huwag ka muna kumuha ng commercial space or physical store. Mga kanegosyo, hindi na labanan ngayon ng commercial space or physical store mga kanegosyo. Kwento ko lang, way back 2015 mga kanegosyo, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nagbo-boarding house lang ako dyan mga kanegosyo kasi taga Cavite ako. Napag-desisyon ako lang mag-aral sa Manila. After kong magtayo ng sari-sari store, way back 2015 mga kanegosyo, masasabi ko na okay pang kumuha ng commercial space 10 years ago. Kasi ang mga tao, although may delivery system na nun, pero yung mga tao, mga kanegosyo, mas prepared nila na kung o-order sila ng milk tea, puntahan yung physical store. Kung o-order sila ng damit, puntahan yung physical store sa mall. Mas prepared ng tao lumabas. Mas prepared ng tao lumabas kaysa magpa-deliver. Pero may delivery, may nagpapa-deliver na nun. Pero hindi yung nagbago yung utak ng tao after nung pandemic mga kanegosyo. Bakit? Kasi mga kanegosyo, ultimo yung lolo't lola nyo, tita-tita nyo, anak nyong bunso, kapatid mong bunso, lahat marunong ng umorder online. Nagbago nung pandemic mga kanegosyo. Kaya kung magsisimula ka magnegosyo, much better na simulan mo siya online. Malugi ka man, hindi ganun na yung lugi mo, magkano renta? 20,000 sabihin na natin per month. 1 month deposit, 3 months advance, 1 year contract. Down payment ka agad ng 80,000 kasi 1 month deposit, 3 months advance, 20,000 times 4, 80,000. Hindi mo pa napapagawa yung store kukuha ka pa ng taong babayaran mo para ilalagay yung mga equipment, papagawa mo pa yung store mo. Pagbukas ng store mo, kulang-kulang, hindi kulang-kulang, mahigit 100k na yung nagastos mo agad. At pag-open mo, wala kang benta. Tapos naka 1 year contract ka pa sa landlord mo. Okay, sana kung mabait, pwede niyang i-terminate yung contract nyo. Paano kung mukhang pera yung landlord nyo? Yung landlord mo lang yung kumita. Kung sa mall ka pa kukuha, SM halimbawa, 12 months bagsakan agad. Isang 12 months yan mga kanegosyo ang deposit na hindi pwedeng ma-refund. 12, kung magkano renta mo isang buwan sa SM, babayaran mo siya ng 12 months agad, isang bagsakan yon. At hindi mo marerepand yon mga kanegosyo kung lugi-lugi ka man. So ang pinakita mo lang yung landlord mo. Kaya iba na rin ang labanan ngayon mga kanegosyo. Online original content, yan na po ang labanan ngayon. Mapaservice pa yan o produkto pa yan, online na ang labanan ngayon mga kanegosyo. Kung sabi ko nga sa inyo, kung malugi ka man online, hindi ganun kalaki yung malulugi mo. Hindi ka naman nagbabayad ng renta Sa bahay ka lang.
Kumpara, pwede ka magsimula uli ng panibagong negosyo. Kumpara yung nag-rent ka na agad, ang sakit na ng ulo mo buwan-buwan, tapos pagbukas mo wala kang benta, may binabayaran ka pang empleyado, mas malaki yung nagastos mo. So yung naipon mo ng 2025 para ipang negosyo ng 2026, lahat ng naipon mo napunta sa landlord mo. Online ang labanan ngayon mga kanegosyo. Siyempre, focus in one, hanapin ang market ng mayaman or community ng mayaman, scale up yung negosyo natin kapag kumikita na, applyan to ng franchising business model, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Isa lang sa mga yon na paliwanag ko na yung mga yan sa mga nauna kong video. Siyempre, panghuli, original content. Yan na po ang marketing natin para makabenta tayo. Mga kanegosyo, kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Heart mo naman to, comment ka na sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung saan umaabot yung video ko. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle sa buhay, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.